Hello po mga kababayan, kamusta po kayong lahat? And once again, welcome back to another episode of Simply Clockis Vlog. Ito po tayo, no, nagbabalik, no? After nating mag-LS, eto naman po tayo po ay magbi-video premiere, no? Susundan lang natin yung mga ibang pinahapyawan natin sa ating live stream kaninang umaga. At ako po ay nagpapasalamat doon sa umabot po tayo ng 110, no? Ilora, no? Na viewers. Maraming salamat po, no? Sa mga tumatangkilik na papadaan sa mga anti-Marcos administration. Salamat din sa inyo, maski na bopols po kayo. Wala pong laman ng utak ninyo, kundi bangag, bangag, bangag. Kayo na. Kayo na ang bangag. Salamat po sa mga followers and subscribers natin, sa mga members natin. Shout out po sa inyo, sa mga nagbibideo replay, sa nagbibigay ng kanilang o nagsishare ng kanilang blessings tulad ni Gladiator79 na nandiyan po yata siya sa San Jose, California. At salamat din sa mga nakakasama natin na regular diyan sa ating live comments sa ating video premiere at live stream, no? Welcome naman po kayo lahat. Huwag nyo lang kalimutang mag-like and mag-share. And pag di pa kayo nakasubscribe, hit nyo lang yung subscribe button. At pwede rin kayo mag-thumbs down kung ayaw ninyo. Engagement din po yan. No? I-shout out lang natin at kilalanin natin yung mga regular na nakakasama natin. Nandiyan po si Ilora, si Kai, si Tita Aurora na may sakit, pagaling ka sa buong bayan ng Palawan, Zambales Norte, sa Visayas at Mindanao, except sa bayan ng Davao City na bayan ng Pujan, no? Province of China. Saludo po sa lahat ng men and women in uniform protecting our freedom, no? And remember, freedom is not free. Sa mga ordinaryong mga manggagawa, mga magsasaka, mga mangingisda, sa mga patuloy na nakikibaka sa hirap ng buhay na hindi panay ayuda ang hinihingi sa gobyerno at nagrereklamong naghihirap na sila, nagugutom na sila, pero tingnan nyo ang mga damit, ang mga kagamitan mga branded. Mga tituladong mga gutom. Okay, nandiyan po si Ate Beth M, Ate Wanabet, si Ana, si Miyu, sino pa ba? Si Trun ng mga taga Japan, no? Andiyan po si Mami B, si Ate Mighty Baisa, Malditang Lola, Mama Lu Parker, Maritel T, Priscilla Acepcion, Suset Balisteros, si Doc Pelly, yung mga kasamahan nila sa Friends for PBBM, shout out po sa inyo. Sa RTC Natics, no? Si Real Talk Chicago, subscribe nyo po yan, kay Mamita Star Talk, si Lorna Rafael, Nilda Arceo, ang designated shout outers ng mga vloggers. Hindi po nagko-komento yan, nagsha-shoutout lang yan. No, sino pa ba? Si RN 2 cents, no? Nandyan din. Sino pang mga nakakalimutan ko? Okay, I think kung nakalimutan man, pasensya na po kayo, no? Talagang makakalimutin na po ako. Okay, suportahan po natin ang lahat ng pro-admin vloggers, lalo na ang mga lady warriors. So, alam nyo naman yan, sinasabi ko palagi. Okay, so ang pag-uusapan natin mga kababayan ay ito pong si Kibuloy at yung kanyang Kingdom of Kulto ni Baal. Lalong magagalit sa akin itong mga kojik na to. Yan ang gusto nyong sabihin ko sa inyo. Ipapurihan ko kayo. Hindi kayo makakakuha ng papuri sa akin until hindi nyo isinusuko sa otoridad ang inyong Baal. Yung mga hindi po nakakaalam kung ano yung Baal, basahin nyo na lang sa lumang tipan ng Biblia. Poon ni Baal, mga kojik. Ang pinapapurihan ninyo ay ang alagad ni Baal. Sabi nga ni Samuel, sa mga propeta ni Baal noon, nung mag-aalay sila, no? Sabi ni Samuel, sige, buhusan nyo pa. Managhoy kayo sa inyong poon. Tignan natin kung magpapadala siya ng apoy mula sa kalangitan o kung nasaan man siya ang inyong poon. O, sabi ni Samuel yan, alam na alam ni Ilora yan. At alam nyo din yan.
O, buong maghapon silang nagdadasal sa kanilang poong Baal, walang nangyari. Doon sa alay nila, walang nangyari. O, nung sabi ni Samuel, tama na kayo, ako naman. O, mag-isa lang ni Samuel kontra sa mahigit 100 propeta ni Baal. Ang sabi lang ni Samuel sa Diyos, Lord, kung totoo ka po, pakita mo sa mga hayop na ito. Ako na nagkikwento. Pakita mo, ikaw ang totoong Diyos. Ha? Sabi mo, I am what I am. Diba? Sabi niya, I am that I am. Oh, ikaw si Jehovah. Ganon, no? Diba? Basahin niyo na lang yung librong Samuel. Maya-maya lang, kumidlat. Sinunog yung alay ni binuhusan pa ng tubig yun Binuhusan pa ni Samuel ng tubig yung alay niya. Sabi niya, buhusan nyo pa ng tubig. Nagmayabang si Samuel. Nung nagdasal na siya sa Diyos, sabi niya, Diyos ko, pakita mo na ikaw ang totoong Diyos ang buhay. Hindi mo kasama si Kibuloy dyan. Ayun, kumidlat. Sinunog yung alay ni Samuel. Sinunog din yung alay ng mga propeta ni Baal. Pati yung propeta ni Baal sinunog. Di ba? Tingnan nyo, basahin nyo, hindi ako magsinungaling sa inyo. Pero si Kibuloy, sinungaling kasi tauhan ni Baal. Ewan ko, ba't di pa siya sumama doon sa mga nasunog Yan ang pag-uusapan natin, mga kababayan. Pero, tulad na sinasabi ko kanina sa LS, ako'y nagpunta ng San Diego, sa Seafood City. At ito po ang nakuha ko. San Diego Asian Journal. Tingnan nyo yung headline. Front page. More people back Marcos than... Sino to? Yung mga sinungaling. Yung mga sinungaling, mambubudol, nagpaplanta ng ebidensya. More people backs Marcos than Duterte. Hindi na po sikat dito ang Duterte. Ito na po ang sikat dito. Ito sino to? Ayan, Marcos. Pasensya na, di ko mabasa, baliktad Di ba? Ilan? Ang sabi doon, di ba, sa Okta Research, 16% na lang ang naniniwala kay Duterte. Sino yung mga 16%? Yun, mga taga Davao City. Walang-wala po. It's going down the drain. Ito pa isang balita, yung sub-article. PCO chief sues blogger in US court. Balitang-balita yan. Si Mel Robles. Ayan pa, Carlos Yulo. Si Carlos Yulo. Sikat na sikat. Ano pa? Akala nyo, hindi ako nagbabasa ng balita dito. Ayan pa, Oy, Kibuloy. Sikat ka dito, Sikat kang propeta ni Baal, PMP urge Kibuloy to surrender. Mag-surrender ka na rin dito, Kibuloy. Mga Kibuloy, patuloy ka pa nagpapalmolive dyan. Okay to pa, meron pang West Philippines dito. Biruin nyo, tinan nyo to, Philippines holds joint drills with US, Australia, and Canada. Ano na mga tsekwa. Tingnan nyo to. Totoo po yan San Diego Asian Journal. August 9 to 15. Hanggang next week pa ito. Kala nyo talaga ito po, libre po ito dyan sa Seafood City. Tingnan nyo. Saan naka-address? Ayan. Tingnan nyo. Baka sabihin nyo, nagsisinungaling ako. National City, California. Diba? RN 2 cents. Yun. Yung sinasabi ko sa inyo kanina sa LS ko, bakit sinungaling ang mga Duterte? Sabi nila, taas-taas pa naman ang satisfaction rating ng aming Tamilmin. Mga ulul, ayan Marcos. More people, more. Di ba nga may save more? Ang mga Duterte, pota. Naglabas pa ng pota na sinungaling. Di ba sinungaling, liar, tulad ng mga propeta ni Baal. Parang si Kibuloy na propeta ng Baal na nagkukunwaring appointed son of God. FU, di ba? Ngayon, di ba, RN 2 cents, ang lakas man lait, di ba? Kalait-lait naman po. Biruin mo, sinasabi nilang kingdom of sila, ayoko pong banggitin kasi blasphemy talaga. Tapos,
pinoprotektahan yung wanted. Anong masasabi nyo sa mga kulto na yan? Di kulto. Di ba? Maraming naniniwala, binubulag sila. Pustahan tayo, yung iba dyan, di nila alam yung kinuwento ko sa inyo. O baka hindi pa nga alam yung kwento ni Bathsheba eh. Bakit namatay yung anak ni Bathsheba at ni David eh? Di ba? Hindi nila alam yun. Hindi nila alam yun. Hindi nga nila alam yung last book of the Old Testament na si Malakay eh. Sabi ng Diyos sa mga Israelita, subukan nyo ako, why don't you test me? Ibigay nyo lang yung portion na hinihingi ko and I will open the floodgates of heaven. Oh, di ba? Sabi ng Diyos, ibigay nyo sa akin ang 10% ninyo. Pero yan ang utos niya sa Old Testament. Hindi na sinabi yan doon sa New Testament. Sabi ni Christ, magbigay kayo ng naaayon sa inyong puso. Hindi nila alam yan. Kasi ang Bible nila, si Kibuloy. Yung Bible ni Kibuloy, ano yung Bible ni Kibuloy? Bulaan. Tinitwist niya yung inuutos, sinusulat doon sa banal na kasulatan. May sariling Bible si Kibuloy. O ano yon? Palmolive. Di ba? O, magalit na kayong mga koji. Kulto naman kayo eh. Talaga eh. Mga animal kayo. Umalis na kayo dyan dahil kayo, dadaling kayo sa impyerno niya. No? Tingnan nyo, sinabi nito. O, ito ngayon ang administrator nyo. Ayan. Administrator nyo, dadaling kayo sa impyerno. Pero tuwang-tuwa kayo. Yay! Duterte pa rin kami. Mga ulul. Pasensya naman kayo kung yung iba sa inyo nakakarinig ng mga foul language. Kasi hindi naman tutulad tayo tulad nung iba na mga malumanay na mabait. Hindi po ako ganon. What you see is what you get. Diba? O baka hindi naintindihan ng mga kojik yan. Baka hindi rin naintindihan ng mga losers, Duterte supporter. Basta ang alam nila, bangag, bangag, bangag. Bangag ka, tingnan mo yung mata mo, ang laki. Oh, yun o, lakihan ko pa. Diba, Munting Tinig? Oh, siguro pag samahin nyo kaming dalawa ni Munting Tinig, wala kayong magagawa. Dalawa pa lang kami yan ni Munting Tinig. Paano pag sinama pa namin si Banat Boy? Pag sinama namin si Mami Peng, wag na si Carcleia. Malumanay po yun. Wag yun. Madre yun. Si Lola Carcleia, madre yun. Pero yung mga mapang-asar, di ba? Munting Tinig lang, kawawa na kayo eh. Tapos sasama nyo pa kami ni Banat Boy, ni Mami Peng, Alibuga. Sino pa? Yung mga lakas mga apsar, si Go Philippines. Si Tamski. Alang yang Tamski yan, ang kulit. Si Chris Ulo pa. Nako, simpleng banat lang. Gwaping-gwaping din yon. Lalo na si DJ Byron. Poging-pogi. Pero lahat sila, yung mga gwapo at pogi na kasama namin, lahat sila, nagmana lang sa akin. Wala nang kokontra. Banat Boy, wag ka nang umontra. Wag ka nang umontra sa kuya mo. Di ba, Mami Peng? Walang kontrahan. Hindi ko nga kayo kinukontra eh. Basta, mana lahat sila sa kuya nila. Yung kagwapuhan at kapogian nila, it starts here. Hindi na kokontra yan si Banat Boy. Tanungin nyo pa si Banat Boy, si Alibuga. Di ba? Sabihin ko sa inyo, wag nyo nang hayaan pang si Banat Boy ang kumontra sa inyo. Baka malusaw kayo. Kaya dito lang kayo pumasok. Sasabihin ko lang sa inyo, FU, itali na yan. Palabasin ang dila. Paluwain ang mata. Paano ba yun, Munting Tinig? Okay, eto mga kababayan. Eto, ang pag-uusapan natin, itong Kojik. Kasi, mamaya magba-background tayo, yung kanilang assets na priest. Pero, may kumukontra. Pangalawa, nako mga kababayan, naloko tayo. Mukhang naloko tayo. Mukhang pinaglaruan tayo. At pinaglaruan din ang PMP. Malaking sampal ito.
NBI Director Santiago, kagalang-galang ka po. Ginagalang kita, sinasaluduhan kita kasi because of your decorated career as a policeman, as a judge, prosecutor, a lawyer, and now a NBI Director, sinasaluduhan ka namin. Marami pong believe sa inyo. Pero dito, mukhang pinagmumukha kang tanga ng isang director ng NBI dyan sa Region 11. Meron pong nabunyag. Pati tayo naloko kasi atin pong nireaksyonan yan. Okay? So, eto po, mga kababayan. Naalala nyo, unahin natin yung pagpipris ng asset ng Court of Appeals sa mga kay Kibuloy, sa COGIC at SMNI. Kasi parang kulang yung na-reactionan natin. Iba-background natin. Eto, nakuha ko po sa Rappler. O, alam nyo naman ng Rappler. Talagang kontrabida yan. Hindi lang kay Duterte kontrabida yan. Pati sa Marcos, binabanatan niya ng Marcos nung eleksyon. O ngayon, tahimik sila, concentrate sila. Baka napagsabihan naman. Huwag mo nang kontrahin ng mga Marcoses. Kawawa naman, aping-apin na. Saka, aliado tayo dyan. Kasi bakit? Pro-West Philippines si Pangulong Bongbong Marcos. Okay na yan. Saka, yung mga advocacy naman ng mga kampi nating dilaw, lalo na si Mama Pengs, mukhang natutugunan naman. O, diba? Ang tanging kumukontra lang ay ang makabayang black, si Castro. O, ano lang problema ni Castro? Kailangan daw magluklok ng presidente na matutugunan ang mga pangangailangan ng masa. Gaga! Maski na sinong presidente, aalma pa rin kayo kasi yun ang nature ninyo. Ang maganda, why not kayo ang tumakbong presidente? At kung sakaling manalo kayo, tignan natin! Ano pang gusto mo? Panay na nga ang ayuda ng bagong Pilipinas Service Super Ano pa gusto mo? Ano pa gusto mo? Ha? Tandaan mo, Castro, life is not fair. Ang buhay ay hindi patas. Ang buhay ay hindi pantay. Pero may isang bagay na pareho kayong pantay. Yung mga walang alam doon, huwag nyo nang alamin. Kung gusto nyo, tanong nyo na lang kay Elora. Alam ni Elora yan. Doon lang kayo pantay. Di ba? RN 2 cents. O baka si RN 2 cents, di niya rin alam yan. Pero sasabihin ko, PM nyo na lang ako. Eto po sa Rappler. Sabi ng Rappler, Court of Appeals freezes Apollo Quiboloy's bank accounts and properties. Kasi nung ibinlag natin to, ang sabi lang, Quiboloy and SMNI. Yung pala, may kasama din dito, no? Ito, kasi second update daw ito, no? The freeze order also covers Quiboloy Kingdom of yung COGIC and Swarasug Corporation which owns SMNI franchise. Ayun, sabit po ang Swarasug, no? Ito po. The Appellate Court granted the petition filed by the Anti-Money Laundering Council o yung AMLC seeking to freeze the preacher's bank accounts and properties. Yan. Quiboloy is wanted for child. Hoy, mga COGIC. Ha? Child. Mga minor de edad, mga bata ang nilapastangan di umano ng inyong si Profesor ni Baal. Propeta ni Baal, ha? And human trafficking. There are also standing warrants of arrest against him, but he has yet to be arrested by authorities. Kasi duwag na duwag, takot na takot yung mga PNP. The Court of Appeals ordered the freezing of at least 10 bank accounts under Quiboloy's name, 7 real properties, 7 daw po, and 5 motor vehicles. The freeze order also included Quiboloy's COGIC and Swarasug. Ha? Yung sa COGIC, 47 bank accounts, 16 real properties. Putang dami mga kababayan, 16 real properties. Baka ito'y nasa loob ng COGIC kasi 30 hectares yun 40 na mga property ang nandun. And 16, nakong yaman naman. Talagang mayaman. Mamaya malalaman nyo kung gaano sila kayaman. 16 motor vehicles. Ha? Kay Quiboloy, 10 bank account. Kay Quiboloy lang 10 bank account, 7 real properties at 5 motor vehicles. Dun sa kulto niya, di ba? Ulitin natin, 47 ang bank accounts.
16 ang real properties at 16 din ang motor vehicles. Ibig siguro sabihin, isang real property, isang motor vehicle. Yaman talaga, mga kababayan. Tingnan nyo yan. Diyan sa bulaang propeta, yumaman. Gamit ang kasinungalingan, no? Ng banal na kasulatan. Tingnan nyo. Pero talagang mga bulag ang kulto eh. Biruin ba naman, ikaw ba naman sabihin ni Kibuloy, daya mo ng pintuan ko sa langit. Akala nung mga kulto niya, na pwede silang lumabas-pasok sa langit. Gago, hindi kayo papayagan ng Diyos Ama doon. Ano ang sabi nito? Aantayin kayo sa impyerno. O nasaan na yung diamond ninyo? Lusaw. Ang init sa impyerno ay matindi pa ang init ng lava ng volcano. Baka nga 1,000% ang init niya. Yung talagang mananaghoy kayo. Gusto nyo doon? O di tunaw ang diamond ninyo. Ano ba ang ang burning point? Yung burning point, tama ba 'yun? Yung pag sinunog mo yung isang metallic ano ba 'yun? Yung metal ba 'yan, ha? Ilora. 'Di ba? Yung isang organic material, ano ang kanyang boiling point para matunaw? Ayan. Tiyak, yung diamond nyo na sinasabi ni Kibuloy, yung pintua, yung doorknob niya, lusaw na lusaw yan sa impyerno. Ayaw nyo nang pangarapin. Hindi totoo yung sinasabi ni Kibuloy na siya ay labas-masok sa langit. Baka yung labas-masok niya sa langit ay yung si sexual abuse niya sa mga minor. Pinakita niya ba? Pinakita niya ba sa inyo yung kanyang doorknob na galing sa langit, na diamond? Niwala kayo dyan. Wala ngang perang Diyos eh. Walang physical money ang Diyos. Sabi ko sa inyo. Di sana kung meron, nagpaulan na siya. Di ba, Ilora? Hindi naman sa pang-iinsulto sa kayamanan ng Diyos. Iba po ang kayamanan ng Diyos, if spiritual, hindi material. Ayun ang tandaan ninyo, kayong mga kulto. Binulag ang spiritual na pamumuhay ninyo ni Kibuloy para siya ay magkaroon ng material na pangangailangan, makamit niya ang kanyang hinahangad na material, yung kanyang ambisyon. O yan, in-enable nyo eh. Enabler kayo eh, mga gunggong kayo eh. Magising kayo, magsisi kayo, magpabautismo ulit kayo. Anong sabi ng Suarasag dito sa 17 bank accounts, yung sa Suarasag, yung may-ari ng SMNI, 5 real properties and 26 motor vehicles. O yari kayo, mga animal kayo. Ha? Eto pa, yung mga kasama dyan sa mga napris, other people and entities included in the order are, ayan po, tignan nyo na lang ito, yung pangalan na yan. Ha? Ang dami nila ngayon. No? Itong priest order ay 20 days. Okay. Eto, yung sinasabi ko sa inyo, kung gaano kayaman ito. Ito baka barya-barya lang, tinga-tinga lang sa yaman ni Kibuloy. Sa politiko, 15 million pesos in, nearly 16 million out. Ibig sabihin, may pumasok na mahigit 15 million pesos sa isang bank account ni Kibuloy. The following day, inilabas ay almost 16 million pesos doon sa bangkong pinasukan ng 15 million. Saan galing yun? Bakit ganun kalaki? Bakit inalaw na lumabas ang 16 million ng bangko na yun? Ano ang maximum withdrawal mo in a day? Halata po yun. Mag-withdraw ka nga lang ng $10,000 dito in a day, kikwestiyonin ka na ng bangko eh. Kailangan mag-show ka na ng proof. Why do you have to withdraw 10,000 and more? Kasi yan din po ay matitip yan eh. Mabiverify sila ng federal authorities dito. O baka money laundering na to. Diba? Pwede kang mag-deposito ng mahigit sa 10,000. Pero, hindi pwedeng maglabas ng 10,000. Mapaplag sila sa mo gagamitin niya. Di ba nga sa mga airport, pag magde-declare ka ng you have to declare that you have less than 10,000 na ilalabas mong pera, dollars. Pag ikaw na nahuli ka at hindi mo ma-explain maigi, that why do you have this so much amount of money? Kasi anti-money laundering law, bawal eh.
kailangan justifiable. Pag hindi mo ma-justify, yari ka. AMLC finds pattern of cash smuggling in Quiboloy's bank transaction. Yari. The Anti-Money Laundering Council has flagged over 300 financial transactions. Biruin nyo, over 300 financial transactions involving bank accounts owned by fugitive, takas, parang si Sara Tamilmil. Religious leader Quiboloy, with investigators speculating that he's involved in bulk cash smuggling due to the timing and amount of deposits and withdrawals. Ito daw po ay nag-occur between December 12, 2006 to February 7, 2022. Pero yun yan, 16 years, saka nyo lang na-realize yan. Ang tagal naman ng investigasyon nyo. From 2007 to 2018, AMLC noted several huge cash deposits made to Quiboloy's bank accounts, which were either withdrawn on the same day or the succeeding days. These funds appear to be directly sources from the unlawful activities of Quiboloy, his cohorts, and his church. Ayan daw po. One particular transaction which stood out from AMLC happened on February 25, 2014 with 15 million 13,532 was deposited to Quiboloy's account. After several days, ang winidraw is almost 16 million. Kita nyo? Bulk cash smuggling. Remember yung nahuli siya sa Hawaii? Dun sa private jet niya? Merong malaking attache case. Ang laman ay kayamanan. Nahuli nga siya dun eh. Diba? Ayan po. Hindi na natin basahin dito yung sa baba. Kaya po siya na-plug eh. Cash smuggling. Nahuli siya ng AMLC. Kaya, kinatigan po ng Court of Appeals yung request ng AMLC na i-freeze muna ang mga assets. Biruin nyo, kaya pala kayang-kayang magbayad ng 20 million eh. Kung sino man yung makakapagturo na nagbigay ng cash reward for his capture na 10 million. Biruin nyo, dinoble. Ibig sabihin, sa isang araw, ganito kinikita nila. Through their illegal activities. Ano ba ang mga activity, negosyo ni Quiboloy? Palmolive? Siya ba ang may-ari ng Palmolive? I don't think so, mga kababayan. Now, ano sabi dito? Kine-question po ng kanyang kampo ang ginawang action ng Court of Appeals through AMLC request na i-freeze yung kanyang mga assets. GMA News. Quiboloy's camp questions order freezing his bank accounts. Nagki-question pa ang mga ulalo, sabi nila. The camp of Kojic, leader by fugitive Pastor Quiboloy, wanted Pastor Apollo Bulaang, propeta ni Baal Quiboloy, has questioned the legal basis of the Court of Appeals order freezing his bank accounts and assets. Ang sabi po dito ng kanyang lawyer, Attorney Estrelito Torion, one of the lawyers of Kojic, that the DOJ should review the order. Noong nag-interview kasi yung DOJ spokesman na yung basis daw nila is yung nandun sa USA, kailangan talaga na suriin ito masyado. Bakit po? Meron naman tayong territoriality principle insofar as crimes are concerned. Those committed in the US as a general should be tried in America. Sabi pa niya, what are evidences that can show to link to cause the reasonable relation between the so-called unlawful activity with the particular properties that are owned by the kingdom? Kaysa nagrereklamo ka dito sa media, magreklamo ka na lang. Umakyat ka sa Supreme Court, doon kang magreklamo ha. Attorney Torion. Sige, tingnan mo yung validity niyan. Okay? Now, sana, hindi lang 20 days ito. Sana indefinite. Pero sa palagay nyo ba maubusan ng pera si Quiboloy? Malay nyo, ang daming offshore account niya. Makakakain pa si Quiboloy. Ewan ko lang doon sa mga umaasa kay Quiboloy. Di ba? Yung SMNI niya, yung Suara Sug. Siyempre, nandun yung mga gunggong na mga sinungaling. Mga sinungaling na mga nanggogoyong inchik.
SMNI. Sinungaling mga nanggogoyong inchik. Ay, nako. Di ba? Oh, sabi nila, paano pasasahuran yung bunging kalbo ng 1 million pesos? Paano masasahuran yung mga burateros? Paano masasahuran yung doktor na palaka? At yung rebel always a rebel, kasama pa nung mga kasamahan nilang mga pukpukin. Hindi po magugutom ang mga yan. Maraming mga paldo yan eh. Kung hindi si Kibuloy, di si Duterte magpro-provide. Bakit? Bilyon-bilyon ang pera niyan. Narcos money. Ito. Punta tayo dito mga kababayan. Ito na. Titignan na natin yung timeline ng panloloko di umano ng MBI raid dyan sa Region 11 sa compound ng Cojic. Tuwan-tuwa tayo nung nabasa natin ni raid ng MBI sa pamumuno ni Albao na MBI Director ng Region 11, yang Cojic. Walang mapayapa. Walang nag-video. Walang yung sabing, bawal kayo dito. Pero bakit sila nakapasok? Titingnan muna natin yung historya. Okay? Di ba? Nung nagpadala ang mga kapulisan ng mga nakabatalyon, di ba hinarang sila? Galit na galit. Binidyo pa nga sila. Evident yun. Di ba? Winater cannon sila. Pinagpapalo sila. Yung mga pulisa, hindi po yung mga Cojic member. Di ba? Bidyong-bidyo. Pinakita pa yung video sa hearing ni Bato, palpak naman. Yung palang mga kapulisan ang sinaktan, hindi ang mga pulis ang nasaktan. Tapos sumisigaw ng human rights violation yung mga kulto. Di ba? Kayo na ang galing ng mga lawyer ng mga kulto ni Baal. Ano ang sabi diyan sa Sunstar Davao? Police raids fail to arrest Kibuloy at Cojic compounds. Kasi humarang binalahura po ng mga miyembro ni Kibuloy ang kapulisan. Di ba? Palpak, nireklamo sila. Hindi natin babasahin kasi alam niyo na istorya niyan. Nireklamo pa sila. Sila pa ang masama. Tapos si Bato pinamukhang masama ang mga kapulisan sa hearing niya. Ito namang si Marbel, umaten-aten pa. Dapat dinipay mo na lang si Bato. Bayaan mo siyang i-contempt ka niya. Yung poon nilang si Duterte, ininstrakan yung mga cabinet members, mga nasa under ng OP. Huwag na kayo umaten dyan sa mga hearing-hearing. Ako bahala sa inyo. Di ba? Kasalamat nga si Bato. Mabait pa ang PMP chief. Saka si Torre. Talagang nagpakita sila. Nagpakita ng bayag. Pero si Bato, hindi man lang sinoplak yung Cojic. Halata naman Ano bang pinoprotektahan ni Bato? Hindi po siya para sa sambayan ng Pilipino. Para lang po siya sa Duterte at sa mga Kibuloy. Yan. Now, ano ang sabi ni General Torre dyan? Kasi hindi nila mahuli. Ang sabi lang ni Torre, bakit ang dami pang mga SWAT doon sa labas ng Cojic compound? Nagbabantay. Nakapalibot sila. Kibuloy is still inside Cojic compound in Davao City. Yan po yung sabi sa GMA News Online. Ang sabi ni Torre, nandiyan pa yan. Yes, that's what the indicators and informants are telling us na nandun lang sa loob, kaya nga binabantayan siya ng mga taga-sunod. Tama. Paano nalaman ito ni Torre? Siyempre, meron nagchuchuchu kay Torre. Paano malalaman ni Torre na nandun pa si Kibuloy? Siyempre, yung mga tauhan niya, yung mga ibang mga Cojic dyan na gusto ring makatikim ng 10 million. Diba? Kasi kung sasabihin nila doon sa Cojic na akin na yung 20 million, sasabihin ko sa inyo sino yung mga nagbigay ng 10 million na pabuyan. Hindi nila gagawin kasi alam nila na ikaw ang traidor. Diba? Even ang June 10, ang sabi is nandun lang talaga. Lahat ng indicators nandun talaga Kaya ina-attempt pa na iserve ang warrant of arrest last June 10 kasi nga nandun siya. Ayun nga, pero failure nga, diba? Sa dami nung, sabi nga, 30 hectare ang compound. Has 77,000 seater dome. Nandun yung dome nila which is 4 times bigger than Smart Arena Coliseum in Quezon City. Napakalaki talaga. Ipinakita lang ni Mr. Kibuloy na talagang siya ay leader ng kanyang mga tao at take the cuddles of his people na hindi naulanan, na hindi nainitan, hindi
nababagyuhan dahil doon sa harap ng kanyang kingdom na para depensa, mag-surrender siya. O tama. Ha? Kaya nga ang hirap mga kababayan eh. 'Di ba? Ano pa ang sabi ni Torre? Papasukin nyo lang kami. Hindi kami magdadala ng aming mga armas, kundi siguro mga patpat lang at mga pamalo. At magdadala siya ng libo-libo na kapulisan. Sabi niya nga, kulang nga yung 1,500 eh. Kasi sa lawak niyan, ilang facility meron dyan? O, tingnan nyo ha, tandaan ninyo. 30 hectares. Nandoon yung 77,000 seater na kingdom nila. Ang laki niyan. Ang daming tao siguro dyan. Kasi parang isang syudad na yan. Ginawang syudad ni Quiboloy para siya po ay protektahan. Ha? O ngayon, mga kababayan, hindi nila mahuli si Quiboloy. May lumipad pang ang helicopter, pero pinababa din. Ang sabi lang, dry run lang daw. Hindi. Ano lang daw, pinapainit. Baka daw hindi na gumana yung motor. Uwe! Dry run yan. Pero anong sabi ng kapulisan? Pag nakalipad, tirahin namin. Grabe rin si Torre, no? Talagang pumapalag na. Ha? Ngayon, meron pong apela si Torre sa kanila. Diyan po sa, Kojic. Ha? Ito rin, GMA News Online. Ano lang ang apela niya? Latest yan, 11. Davao Cops appeal for peaceful search for Quiboloy. Hindi kami ang kalaban. Correct. Sino ba ang nagdemanda? Ang gobyerno? Ang Pangulong Bongbong Marcos? Si Rimulya? Si Abalos? Hindi. Ang nagdemanda nga, sabi nga ni Marbil dun sa hearing, hindi naman po kami ang nagdemanda dyan. Ang nagdemanda ay mga former member nila na siya pong binastos, ginawan ng karumal-dumal, kahunus-hunus na kamalian ni Bulaang Propeta. Diba? Ngayon, sisisihin niyo ang pulis kung bakit kailangan nilang ipatupad ang pinag-uutos ng batas? Pag hindi umaksyon ng pulis, masama. Pag umaksyon, masama. Dito nga, napapasama ang pulis eh. Kasi they cannot do anything. Kung meron naman palang informant, why not? Kung merong information na nandun siya sa loob ng Kojic, why not? Lusubin nyo na. Dahil may court order kayo, bastang dalhin nyo nga, sabi ko, magdala kayo ng CHR dyan, magdala kayo ng mga videographer nyo o lawyer para ma-serve nyo yung warrant at yung mag-search warrant kayo dyan, mag-search kayo. Hindi, takot na takot kayo kasi sabi naman ni PRO Torre, on his credit, ayaw naming magkaroon ng sakitan o malagas ang buhay pa. Di ba? Ano ang sabi niya? Okay? PRO 11 Public Information Office Chief Police Major Catherine De La Rey, ito po yung spokesperson nila said they are hoping to be able to serve the warrant of arrest against Quiboloy again soon without any resistance from his supporters. Similar to what MBI performed recently. Di ba? Biruin nyo. Bakit pagkapulisan na, agitated kayo? Hinaharang ninyo. Pero bakit yung NBI, nakapasok naman, pinapasok nyo, walang resistance? Mamaya malalaman nyo. Bakit pinapasok? Bakit walang resistance? Bakit walang libong NBI agent na naggalugad? Bakit kokonti lang sila? Bakit pumayag? Bakit pumayag itong Kojic? Ito po ang sabi ni spokesperson De La Rey. Hopefully, sa susunod na mag-implement kami ng warrant of arrest, peaceful naman kaming papasukin kasi wala naman kaming ibang purpose doon kundi mag-serve ng warrant of arrest. Ginagawa lang namin ang trabaho namin. Yun ang utos ng korte. Correct, tama naman. Ayaw labagin ng mga kapulisan kung ano po ang pinag-uutos ng korte. Kasi pag hindi nila gagawin, sila naman ang mananagot sa korte o anong mangyari sa pulis. Kawawa naman. Diba? Kinakawawa na nga ng Kojic, kinakawawa na ng mga Duterte, kinakawawa na ni Sara Duterte, kinakawawa na ni Bato, ni Robin, ni Go. Pati tayong mamamayan, kakawawain na sila pag di nila ginawa ang mandato nila. Ngayon, kawawa nga sila, binabatikos ko sila, pati si Abalos, si DOJ. Wala Diba? Kulto lang yan. Ba't takot na takot kayo? Wala kayong ibang magawa? Ano pa ang sabi dyan ni De La Rey? De La Rey maintained the police meant no harm to civilians and they are just abiding by the order of the court. Sa mga supporters and followers, wala kaming ibang pakay kundi to serve the warrant of arrest. Hindi din kayo ihaharas. Sana maintindihan nyo na kung wala namang order ang court sa amin na implement ang court, hindi din kami pupunta dyan. Correct!
Kung wala ngang arrest warrant na sinabi ng korte na dalhin niya siya dito, dalhin nyo dito yan, hindi sila pupunta dun. At sabihin nyo, para hindi kayo mabulabog dyan kung kayo ay nagsasamba, gumagawa kayo ng worship service ninyo, midweek service. Kung ayaw nyong maabala, do the proper thing. Sabihin nyo na kung nasaan si Quiboloy, ilabas na, is Quiboloy bigger than God? Tanong ko lang sa inyo, is Quiboloy bigger than God that you are worshiping? Or you are worshiping Quiboloy, not God? Di ba? Sa palagay nyo ba, yung worship ninyo, nagdadasal kayo sa Diyos, you are singing praises to God? Katanggap-tanggap sa Diyos? Tinatanggap ng Diyos? O tinatanggap ni Quiboloy kasi siya ang sinasamba ninyo? Tanong lang Kasi kung totoong mga Kristiyano kayo, you will hand the devil to the authorities. Hindi. You are protecting the devil. At the same time, you are worshiping God. Ano kayo? Hypocrites. Sabi nga di ba ni Christ, you hypocrites, get away from me. Hindi nyo alam siguro yun talagang hindi kayo nagbabasa ng Biblia. Kasi may Bible nga kayo, pero you haven't opened your Bible. All you have to do is listen to your bulaang propetang Baal, si Quiboloy. Di ba? Kung alam nyo yon, you will turn your backs against him because he is not a true appointed son of God. He is not. Hindi siya ang sinugo. Isa lang ang isinugo ng Diyos Ama. Isa lang at wala ng iba. Di ba? Ano sabi ni Christ? I am the way, the truth, and the life. No one, walang ibang makakapunta sa Ama, kundi sa pamamagitan ko. Siya at siya lang. Si Quiboloy, hindi kayo makakapunta ng langit kung hindi kayo dadaan sa akin. Hawak ko ang vibrator ng mundo, gago. Ibang vibrator yan. Binili mo yan sa adult store. Di ba, Elora? Ano pa sabi ni De La Rey? Hindi kami ang inyong kalaban. Hindi kami ang nagsampa ng kaso. Taga-implement lang kami ng order ng korte. Correct. Gano'n naman pala. What are you doing now? Why don't you implement the law? Kung may haharang, you know what to do. Huwag nyo silang saktan. Pusasan nyo kaagad. Tapos. Magdala lang kayo ng mga ebidensya, video. Mag-video kayo. Kailangan ng pulis, sumunod kayo sa pinag-uutos ng inyong leader. Pag sinaktan kayo, restrain. Salagin nyo lang. Okay? Pero pag may barilan na, alam nyo na ang gagawin. Sila ang unang pumutok. Ano ang sabi ni Duterte? Pag alam nyong nanganganib na ang buhay ninyo, unahan nyo na. Di ba? Sabi ni Duterte yan. Di ba? Tama, mali. Ito pa sabi ni De La Rey, dagdag natin to kasi related ito dito mamaya sa MBI De La Rey said that more personnel are needed to look for Quiboloy who might just be hiding in another area within the 30-hectare Kojic property. Doon sa pagpasok ng MBI, isang area lang ang tinignan nila. Kita nyo? Tandaan nyo yan Yung may dome. Doon lang sila pumunta sa dome. Pero ang whole compound ay composed ng maraming mga structures. Kung isang area lang ang pinuntahan, hindi nila ma-check ang buong Baka doon nagtatago sa ibang building si Quiboloy. Tingnan nyo ang kalokohan ng MBI na yan. Yun ang sinasabi ng regional director natin sa Senate hearing na need ng maraming personnel para halugugin ang buong lugar dahil din sa laki. Correct, nag-a-agree po ako. Sino ba ang regional director? Di si Brigadier General Torre. Sabi niya, kailangan ko ng libo-libong mga pulis. Nakaganto lang kami, street, uniform, pamalo, ang pat-pat. Hindi kami magdadala ng di ba? Ng siopaw naman, ito pa, yung suporta kay, kaya marami pong sumusuporta kay Brigadier General Nicolas Torre. Meanwhile, a group of alumni from the PMP Academy on Sunday showed support for Torre, who allegedly is being bullied and mistreated by a certain politicians from Davao City. Sino yan? Di ba number 1 dyan, yung walang hiyang mayor, yung kupal? Sabi nila, ito po Lacan community, sabi dito.
It has come to our attention that Sir Nick has been subjected to bullying and mistreatment by powerful politicians in Davao City. And we want him to know that such behavior is unacceptable and has no place in our community. We are deeply troubled by the actions of the politicians, and we should assure our Lacan brother that we will fully support him in standing up against this injustice. Oh, Lacan community po yan, that they are standing by General Torre. Together, we condemn all forms of bullying, harassment, and abuse, and we are committed to creating a safe and inclusive environment where everyone can feel respected and supported. Correct. Kaso, bully yun eh. Bully yung mayor dun eh. Tarantado, gusto daw niyang sampalin. Gusto niyang sampalin. Si General Torre, gago eh. Di subukan mo sampalin. Baka di pa umaabot ang palad mo sa mukha niya. Baka, ewan na natin kung anong magawa sa'yo. Sasampalin mo yung otoridad, sino ka? Mayor ka lang naman. Di ba? Hindi mo hawak ang mga pulis. Huwag kang ganyan. Pinalagan siya, takot siya ngayon, tamilmil siya. Ito po, sa Mindanews to Mindanews. NBI fails to find Quiboloy co-accused at Cojic compound in Davao. Ito, sa ibang article lang ginamit natin. Tuwang-tuwa tayo, mga kababayan. Yes, sinalubong. Pinasok. Ayan. Ngayon, ang nangyari pala dito, itong NBI Regional Director, Arcilito Abao, told reporters that their search that they served the warrant in a peaceful and orderly manner. Ayan. Talagang, sabi niya sa kapulisan, ganito, Torre. Bibigyan kita ng halimbawa. Ganito mag-serve ng warrant, ha, General Torre. Ayan, sabi ni Albao. Ha? Okay. He said they did not find Quiboloy's co-accused or whatever. Ayan. Paano mo mahahanap? Ha? Paano mo mahahanap, Albao? Kasi ang sabi ni De La Rey kanina, sabi ko sa inyo, nag-search lang sila doon sa dome. Isang area lang. Ilan ba ang properties na nandyan? Sabi nga ni De La Rey, sa dami niyan. Bakit sa dome lang kayo nag-search? At bakit kokonti lang ang dala mo? At bakit walang resistance ang mga Cojic, ang mga nandoon na mga leader nila, kung di umano? Bakit yung mga pulis, hinaras nila? Bakit kayo hindi naharas? Di ba, otoridad din kayo? Ha? At bakit doon lang sa dome? Hindi nyo lahat hinalughog. Kulang ang 1 araw o 2 araw halughugin yan. At ang sabi ni Torre, nang hihingi siya sa Senate hearing na, kailangan ko pa ng maraming pulis, hindi lang 1,500. Bakit itong si Albao, dalig-dagling nakapasok dyan sa Cojic compound? Walang aberya, walang resistance ng mga members, walang media, walang video. At bakit yung dome lang? Ha? Ayan. Di ang galing ni Albao, palakpakan. Si Albao lang pala ang makakapasok dun eh. Yun naman pala, Torre. Pinapakita po ng Cojic. Ha? Pamahalaan ng Cojic na hindi kailangan ng marahas. Sino bang nangdahas? Sinong naunang nangdahas? Yung mga pulis, nakatayo lang naman sa labas. Ano ginawa ninyo? Pinagsabihan nyo ng masasama, winater cannon ninyo. O nung binasag yung inyong yero dyan pinagpapalo nyo, sinalubong nyo sila. Ngayon, ang NBI, pinapakita nila, ganito, Torre. Pahiya ka, Torre, no? Pahiya ka, no? Si Albao lang palang katapat mo, eh. NBI lang pala katapat mo. Wala ka, utot mo. Torre, utot mo. Ayan, pinayagan namin sila, Pinakausapan kami, maayos naman kami. Bakit hindi ba kayo pinakausapan dati? Bakit kayo nagwala-wala? Yung pala, mga kababayan, kaya ganon, di umano. Ha? Ito, napanood natin kay Chris Ulo. Ha? Tapos, hinanap ko po sa article. Ito, nakita natin, Daily Tribune. Ayan, NBI raid on Cojic compound called bogus. Kaya nga sabi ko sa inyo kanina, naloko tayo. Pinaglaruan lang tayo. Kaya calling on NBI Director Santiago. Sa Senate hearing, sino ba pwedeng mag-Senate hearing dito kay Albao? Tangina, bilib na bilib pa naman din sana ako. Pwede naman pala, pasukin ng Cojic ng maayos. No? Pakiusapan lang, mababait naman siguro yung mga Cojic na yan. Yung pala, bogus! Gawa-gawa lang. Bakit sinabing bogus? Ha? Kasi magtataka kayo, bakit ganun lang kadaling nakapasok ang NBI?
Bakit walang harassment? Walang resistance? Talagang tinuya, ininsulto, pinahiya si General Torre na pwede naman pala makapasok ng maayos. Yung pala, malaking budol, bogus. Oh, sino po nagsabi? Ito, oh. Ito rin yung pinaparinig sa atin ni Chris Ulo kanina. Ha? Arlene Stone, a former pastoral member of the COGIC and a key complainant in the case against leader Apollo Quiboloy, has condemned the recent raid on the COGIC compound led by MBI Region 11 Director Archie Albao. Sa isang interview, sabi po ni Ms. Stone, she alleged that the raid was staged to distract the public from authorities' lack of action. Yun naman pala, stage pala. Bakit sinabi ni Arlene Stone na stage ito? Eto po, ano ang koneksyon? Daw, di umano, hindi ko po sinasabi, sabi po ito ni Arlene Stone, koneksyon nitong si MBI Director MBI Director Region 11, Archie Albao, kay Quiboloy. Stone claimed that during her time with COGIC, she routinely, routine na yon, sa bawat araw, ito ang gagawin mo, handed envelopes filled with cash to Director Albao, who she alleges has close ties to Quiboloy and former President Duterte. Wow! Envelope filled with cash. Director Santiago, imbestigahan nyo si Albao. Ang dami pong mga payola ni Quiboloy, lalong-lalo na sa mga politiko, lalong-lalo na sa mga otoridad. Nandyan sila. Kaya nga, di ba, gusto ni Duterte, ni Sara Duterte, gusto ko yung mga pulis Davao City. Ayun! Kasi nasa payola ni Duterte at ni Quiboloy. Ayun tayo hindi ako nagsabi niyan si Arlene Stone. Quote, isa yan si Archie Albao sa mga tao na binigyan ko noon ng envelope full of money. Oh, money. Must be many in Quiboloy's house. Kaya nila ginawa yung para maunahan nila yung PMP. Para to tell the public they are doing their job, but very obvious naman sa video na parang wala sila, para lang sila namamasyal doon. Kaya pala, kakampi daw di umano yung MBI Director 11 na si Archie Albao, ni Quiboloy at Duterte. Bata pala, nasa payola pala, nasa black book pala. Sisihin nyo si Arlene Stone, binabasa ko lang. Ako tuwang-tuwa ako nung nakapasok sila, nung nakita ko, sabi ko pa nga, breaking news ito, breaking news, nakapasok ng MBI. Yung pala, makikipag-usap lang pala. Uy, pwede ba akong mag-tour dyan? May bago kaming mga agent, pwede ko bang ma-tour? Saan kayo po, sir, mag-tour? Doon na lang sa Kingdom, pakita natin yung Kingdom, yung sa Dome. Kaya pala, kakampi pala nila. Ganito pala sila, Elora. Ganyan pala sila, chick to chick, mamita. Tangina, pinagloloko pala tayo nitong si Albao. Albao, sagutin mo tong akusasyon ni Stone, demanda mo siya, Albao. Demanda mo. Sinabi niya, inabutan ka daw ng punong-punong pera na sobre. Ay, nako, para lang daw po, sa tingin ko, pahiyain si General Torre. Namamasyal lang pala, The raid followed statement by Police Regional Office Director General Torre, who claimed that Quiboloy was still inside the COGIC compound. The operation has been criticized for its lack of urgency. Ito, baka pumunta doon si Albao na warningan sila. Natitiktikan na, nandito na. Meron kayong mga espiya na miyembro. Kaya kailangan mag-meeting kayo. I-root out nyo yung espiya. Baka di umano. Ganon ang ginawa ni Albao. Kasi nakakakuha siya siguro ng impormasyon. May nagdilik din ng impormasyon sa PNP.
Kasi itong mga to, press con muna bago action. Sometimes, press con lang, walang action. Binibigay nila yung gagawin nila. Tinitip away nila yung gagawin nila. Di ba mga gago lang? Pinaglolo ko lang tayo. Oh. Stone further alleged that the raid was part of the broader effort to sabotage the Quibolo's case by NBI officials loyal to the religious leader and his political allies. Netizen had echoed Stone concerns and called on NBI Director Jaime Santiago to launch a thorough investigation into Albao's actions. There are growing demands for Santiago to impose disciplinary measures and initiate a congressional hearing to investigate the incident. Many have urged that Stone be invited as a resource person to provide detailed testimony about Albay's alleged role in informant for Quiboloys within the NBI. Video footage of the raid, which has circulated widely on social media, shows what many perceive as lackadaisical approach by NBI. Yung parang wala lang. Diba? Pakitang tao lang para masabing, ay, ganyan pala kabait itong mga Kojic na ito. Fueling public outrage. What was expected to be a decisive action against him has instead cast doubts on the MS community to pursuing justice. Correct. Kumbaga, sabi dito, ang NBI, hindi naman kailangan ng harassment o magulo, hindi tulad ng pulis. Pinamamasama po nila ang pulis. Katuwang ang NBI? Tatanong lang NBI Director Jaime Santiago, anong gagawin mo dito? Maglabas kayo ng statement. Imbestigahan nyo si Albao. Nako, kitang-kita Sabi ni Sarah Stone, inaabutan ko yan routinely. Full of money. I-lifestyle check si Albao sa kayong mga kasamahan niyang mga tauhan niya. I-lifestyle check ninyo. Ayan lang yan. Ilabas ang salen yan. Tignan ninyo, baka ang dami niyang mga ari-arian. Director Santiago, kumilos-kilos ka. Ang pangalan ng NBI ang nadudungisan dito. Kumilos ka. DOJ, oy, Rimulya, yan na naman kayo. Napulaan na naman kayo ng mga Quiboloy at Kojic camp. Nakakahiya po kayo. Wala, talong-talo kayo ni Quiboloy at ng Kojic. Mga inutil kayo. Doon pala sa hanay ninyo, may mga demonyo. Ayan bogus daw po bogus, stage, gawa-gawa lang para po sirain, i-whitewash ang kaso ni Quiboloy. At lalong pamasamain ang aksyong ginawa di umano ng PNP doon sa pagsiserve ng arrest warrant kay Quiboloy. Di ba? Nakakaloko, nakakagalit. Oy, DOJ Secretary Rimulya, NBI Director Santiago, imbestigahan yan, Nakakahiya po kayo. O kayo po, ano pong inyong masasabi? Comment down below and don't forget to like and share. Hope to see you in our next videos. Bye-bye. God bless.